sa presensya mo, bawat sa iyong salita. Bawat ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging tumaw sa iyo. Oh, itinay ko sarap sa puso mo, Panginoon. Ang sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos ko. Minsan ng ating kaaway, pilit na tinatangay sa dami. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang isa na nagpuaw sa iyo. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang isa na nagpuaw sa iyo. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang isa na nagpuaw sa iyo. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang isa na nagpuaw sa iyo. Na nagpuaw sa iyo. Na nagpuaw sa iyo. Hallelujah. So, patuloy po tayong bawi sa pagkakas. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilanaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng
awitin. Kung mayroon lamang akong sanglibong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alok, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Ikaw ay sampahin, wagas na pagkay iyong hingi, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alok, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sampahin, wagas na pagsintay iyong tingin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alok, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alok, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alok, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na okay po, Panginoon. Sige po, tayo po yung dumako sa pensapan. I-open po tayo sa prayer ni Ate Ami. Sige po, let's pray po. Lord, salamat po sa time na to. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na pagkakalob niyo po sa amin upang mag-aral po kami muli ng iyong salita. Salamat, Ama, dahil alam po namin na ikaw po yung lagi namin kasama sa pag-aaral namin. Pagpalain mo po ang bawat pamilya na nandirito sa kasama namin upang mag-aaral ng iyong salita. Ganon din po ang aming tagapagturo. Nawa, Lord, nabigyan niyo po siya ng karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon, at tunay, Lord, na ikaw po ang manguna sa buhay niya. Alam po namin na napakadami ng pagpapala na pinagkakaloob niyo sa amin at dapat namin ito ibalik sa iyo. At patuloy, Lord, na lahat ng nakikinig dito, bigyan niyo po kami ng focus, Panginoon. Nawa na mag-focus kami, buksan niyo po ang aming isip, ang aming tenga, maging ang aming puso, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ikaw lang po yung itataas namin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Lord. Nawa na mas maintindihan namin to, maunawaan namin upang maging gabay namin ito sa aming buhay, sa araw-araw, at maibahagi po din namin sa aming mga nakakausap. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ngayon ay dumako sa praises. Sino po ang may mga gusto ito? Salamat sa Panginoon sa ginawa sa buong isang linggo. Sige po, praises po. Salamat po sa prayer nyo. Nakaalis na po si Charlie. Nandun kasama niya po si Ferdy ngayon sa Monday. Salamat din po. Maraming naging tawag na ito. Hindi naman pala. Nakapasok po kami na sa loob mismo ni Nanay. Kaya lang si Krishna at si Kikiseki na iwan doon sa waiting area. Bawal na talaga kasi pumasok, diba? So naggawa lang ako ng
dami ticket para maipakita ko kasi baka mami may kailangan si Alec or magkaroon ng problema. Nandun ako sa loob, madali akong mapuntahan ni Charlie. So yun po, salamat sa Lord. Iningatan siya, do masakit yung ngipin po niya at saka siya niya nag-LPM pa po siya. Pero alam ko papagalingin na siya, Lord. At tatanggalin na yung, dapat magpapabunot po kasi siya, hindi pwede kasi po baka dumugo during flight niya. Kaya medicine muna siya ngayon. Nandun na siya, tapos baka within or next week makapag-start na rin po siya agad ng work niya. And then praises din po kay Ferdy, tawag doon? Multiple visa na po siya doon. Medyo malaki po yung kailangan niyang gastusin pero na-provide din po yun. Salamat sa provision na galing sa Panginoon. Nawa si Alec din magkaroon din ng ganong visa. Alam ko naman na pagkakalooban talaga ng Panginoon, siya yung gagawa ng paraan. Tapos kami dito, salamat sa safety ng binibigay sa amin ng Lord. Everyday talaga, ang dami nagpapaputo kasi dito na nai-stress na yung aso namin. So, hindi kami makatulog talaga ng maayos kasi si Sodio tahol ng tahol, tapos nagkakalkal siya talaga. Sana matapos na yung mga sagala at paputukan. Tapos yung mga motor na nakaparada dito medyo hindi, may mga nawawalan kasi ng motor sa ibang street na nanako. Pero alam ko naman si Lord yung nagbabantay sa amin at nagpo-protect. Tapos si nanay nandun sa kabila, salamat sa pag-iingat niya dahil sinasamahan niya sila kay Seki. Si Krishna, ganun din po. Si Trixie may work na din. Nag-training na siya ngayon. Salamat sa Panginoon sa binibigay niyang provision, tsaka yung mga answered prayer namin, silent prayer, at alam ko naman din po bahagi po kayo doon. Mas marami nagpe-pray, mas powerful po talaga. Kaya yun po, salamat po sa inyo sa paggamit sa inyo ng Lord sa buhay ng family namin. At syempre, yun nga, yung outing. Salamat sa Panginoon dahil natupad, mga plano-plano, tapos natupad. Alam ko, nag-provide sa amin ng pangailangan namin. Syempre sa mga bata, salamat at yung kung ano tinanim namin, pinakita namin sa kanila, unti-unti na ginagawa nila yung para sa magulang nila. Hindi ba nakasama nanay ko kasi nga birthday celebration niya yung kaya hindi siya nakasama. Next na lang, pinagpe-pray namin kung saan namin sa-celebrate yung birthday niya. Yun, si Summer din nakasama namin at meron pang take 1 yung pizza niya. Salamat sa lahat ng panalangin at saka syempre sa Panginoon ang lahat ng papuri. Yan lamang po. Amen. Thank you, Ate Ami. Sige po, sino po pong may praises? Ako rin po, praises. Sige, Ate Model. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa kabutihan niya sa akin na kahapon po ay nagpa-check up po ako sa PGH and ayun po sa renal ko po. Bali yung result po ng laboratory ko ay normal po lahat, maganda po lahat ang sinabi ng doktor. So after 1 year na ulit ako babalik sa kanya. Kasi dati 6 months eh. So ngayon, 1 year na kasi for na lang yun. Follow up para monitoring na lang po. So napakabuti po ng Panginoon dahil yun nga, naging normal na po lahat. So sa July 13 ulit, mayroon ako ulit check up. Iba naman po. Sa naman po, ORL naman, yung sa bukol ko po, sa liig. And sama niyo po ako sa prayer na maging normal din po at maayos din po yung maging resulta ng aking pagpapa-check up sa July 13. Ayun lang po. Salamat sa Panginoon Diyos. Amen. Thank you, Ate Mabel. Sige po, mayroon pa po. Sino po may praises? Wala na po yata. Sige, kung wala na po, tayo po dumako na ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pangunahan po tayo ni Kuya Bong. Pa-play na muna yung Jeremiah 47. Ang mensahe tungkol sa Filistia.
ika-47 kabanata. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias tungkol sa Filistia noong hindi pa sinasalakay ng Paraon ang Gaza. May bansang sasalakay mula sa hilaga na parang baha na aapaw sa buong lupain. Wawasakin ng bansang ito ang lahat ng lungsod, pati ang mga mamamayan nito. Magsisigawan at pag-iiyakan ng malakas ang mga tao dahil sa takot. Maririnig nila ang ingay ng lagapak at mga yabag ng mga kabayo at mga karwahe. Hindi nalilingon ang mga ama para tulungan ang mga anak nila dahil sa takot. Sapagkat darating ang araw na wawasakin ang lahat ng Pilisteo pati ang mga kakampi nila na tumutulong sa kanila mula sa Tyre at Sidon. Wawasakin ng Panginoon ang mga Pilisteo. Ito ang mga taong mula sa Kaftor. Ang mga taga-Gaza ay magpapakalbo, tanda ng pagluluksa nila. At ang mga taga-Ashkelon ay tatahimik sa kalungkutan. Kayong mga mamamayan sa kapatagan, hanggang kailan ninyo susugatan ang inyong sarili upang ipakita ang inyong kalungkutan? Nagtatanong kayo kung kailan ko ititigil ang pagpaparusa sa inyo sa pamamagitan ng espada ko. Sinasabi ninyong, ibalik ko na sa lalagyan ang espada ko at pabayaan na lang kayo. Pero paano ito mapipigil? Dahil inutusan ko na ito na salakayin ang Ashkelon at ang mga naninirahan sa baybayin ng dagat. Amen. Bago ako mag-share, din ako, praises din ako, no? Una-una, praises ako dun sa may nag-sponsor sa akin doon sa sa swimming namin, doon sa batch namin. Then nagluto ako ng Webes ng hapon para babaunin ng grupo namin. Actually may kanya-kanya kasi kaming baon eh. So yung grupo namin, nagbuo kami ng grupo namin. May yung sponsor ko, siya yung may pinakamalaking share. So hindi nga ako nakatulog doon sa bahay ng kaklase ko kasi mainit sa Dasmariñas. Tsaka namamahay ako. Grabe init, tagaktak ang pawis kahit naligo ka. Naka-electric pan. Ang init, grabe. Kaya sabi ko, pagdating namin doon sa Lian, Batangas, sabi ko doon sa kaklase ko, pangit tong lugar na to. Pati yung dagat, madumi yung dagat, tsaka maitim yung buhangin. Di tama nga yung sabi ko doon sa kaklase ko. Kaya ginawa ko, natulog na lang ako doon sa sa aircon na kwarto kasi wala akong tulog ng Webes eh. And then I thank God nakarating after nan, safe travel din, nakabalik kami ng Cavite kasi didiretso kami ng Sariaya, Quezon ng mga kaklase ko, yung grupo namin. So 5 kami nagbiyahe from Palapala papuntang Quezon province. So I thank God for that safe travel, tsaka nakapag-unwind. Nakapanood naman din ako ng Sunday worship natin kahit na nasa bus ako noon. So thank you sa prayer niyo din at talagang mabuti ang Diyos dahil isa pa nga pala, may yellow card na ako makukuha ko na yellow card ko na sa kaibigan ko na. Ang habol ko doon kasi doon, may libreng hospitalization, libre check-up, may ayuda pa. Tsaka may libreng gatas every month para sa adult, sa senior. So yun ang habol ko doon eh. Kaya salamat sa Diyos sa provision na yan. So ngayon dito sa ating Jeremiah chapter 47, actually malapit na matapos yung ating aklat na inaaral, no, yung Jeremiah. Ang salita ng Panginoon tungkol sa Pilisteo. Actually, itong Jeremiah 47, ipinakikita dito yung solemn reminder na ang Diyos ay merong kapangyarihan na saklawan ang lahat ng mga bansa na bigyan ng kahatulan. Kasi 'di ba, alam naman natin na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makatarungan. Kung mga bagay na ginagawa mo ay hindi ka aya-aya sa Kanya, bibigyan Kanya ng lesson, 'di ba? Even the proudest, sabi nga dito, kahit na yung pinakamatibay na lunsod
kaya niyang buwagin. Kasi siya ang manlilika eh. Siya yung magbibigay ng kahatulan sa lahat. Kaya yung chapter na to, binibigyan tayo ng challenge bilang believer na manindigan at manampalataya sa Panginoon at evaluate natin yung ating puso kung saan tayo dapat tumayo bilang mananampalataya. Una, yung sabi dito, God's sovereignty over all the earth. Pinakikita dito sa chapter na to na ang prophecy na to ay directed against the Philistine. Actually, kung hindi lang naging matigas ang ulo ng mga Israelites, pinalilipo lang Philistine before. Kaya yan ngayon, naging problema nila nga ang Palestine sa ating kapanahunan. Sabi dito, yung Israel kailangan matutong manikluhod, bumalik sa kanya. Kasi nga, ang mundong ito ay malaking impluwensya sa kanila eh. Madali silang maimpluwensya ng mga kultura ng paligid. Kasi nga, ang nakikita nila, kasaganaan. Pero not knowing, ang Panginoon ay sagana kung mananampalataya ka lang sa Kanya, hindi Kanya iiwan ni pababayaan man. Ang sabi dito, though they felt secure in their coastal stronghold, God declares that an overflowing torrent from the north, the rising Babylonian Empire, will sweep them away. Pinakikita nito, walang bansa or nation na magiging matibay kung ang Panginoon ang magbibigay ng kahatulan. Sa atin bilang mananampalataya, meron tayong tinatawag na pagtetest sa atin kung saan ba tayo tatayo, kung tama ba o mali ang ating magiging pamumuhay sa harapan niya. Ang sabi dito, may limit yung ating kalakasan bilang tao. Yung judgment na darating sa kanila, talagang absolutely magpapanik ang mga tao na yun. No? Yung sinabi ditong buhos na baha, yung sinasabi ditong buhos na baha, buhos ng judgment ng Panginoon yun. Sabi dito, Jeremiah vividly described fathers so terrified that they abandon their children. Imagine, 'di ba? Gaano ba, 'di ba pag ang anak mo nasaktan, 'di ba? Nagagalit ka, nag-worry ka, pero dito sa scenario na 'to, dahil kahit na ang mga ama na terrified or natakot kasi sa sobrang judgment na binigay ng Panginoon sa kanila, hindi mo kayang kahit na yung mahal nilang anak, hindi na nila nilingon dahil sa judgment ng Panginoon. Ang application nito, ano man yung human power, yung kalakasan ng military mo, yung earthly alliance mo, kasi di ba ang mga bansa may mga alliance yan eh. Kamukha ng United Nations, anong mga bansa ang kasapi dito. Kaya tayo mayroong mga alliance dahil nais natin maging malakas, pero not knowing na yung mga kalakasan na to walang baliwala sa Panginoon pag binuhos na niya yung judgment. Ito daw yung tawag sa atin para i-secure natin yung ating pananampalataya sa Panginoon kesa sa mga worldly bagay, yun sa mga mundong bagay na to na lilipas sa mga bagay na yan eh. Yung yaman, yung kasikatan, lilipas yan. Pero kung ikaw ay magiging matatag sa Panginoon, sabi dito, unshakable ka kasi ang foundation mo si Christ. Sabi dito, kailangan din natin ng intercession. Bakit kailangan ng intercession? Ano ba nangyayari sa mundong ito ngayon? Di ba nakikita natin na papasama ang mundo, hindi pabuti. Even yung mundo natin nagde-decay. Marami nang nasisirang mga kabundukan, dagat, maraming mga bagay na even yung ating ozone layer sira, di ba? Pinakikita dito na pakita natin na dapat matuto tayong manalig. Idulog natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Sabi dito sa verse 6, sabi nyo, a sword of the Lord, how long until you
are quiet. Put yourself into your scrubber, rest and be still. Jeremiah is not rebuking God but rather interceding with deep sorrow for the nations facing destruction. So nakikita natin ang mundo, marami ang nawawala. Marami ang papunta sa impyerno. Bilang mananampalataya, ano ating ginagawa? Do we pray for them? Do we intercede? Usually dapat gawin natin mag-intercede lagi. Kasi lalo na ang mga mahal natin sa buhay, pag nasa labas na ng bahay, hindi natin alam kung gaano sila ka-safe. Dahil alam natin ng panahon, di tulad nung araw, na safe yung mag-travel. Pero ngayon talaga maraming loko, di ba? May nakita nga ako doon na binaril, galing sa barangay, hinabol hanggang sa loob ng barangay, binaril. Sa Facebook yata nakita yun eh. So, ganun katindi ang kasamaan ng tao ngayon. Sabi dito, believers are called to reflect the compassionate heart of God instead of rejoicing over the downfall or judgment of our adversaries. So kung may mga nakikita tayo na nagkakaroon ng failure sa kanilang buhay, hindi daw tayo dapat matuwa, kundi idulog natin sila sa Panginoon kasi may mga pinagdadaanan sila. Sabi dito, getting your own house in order. Bilang mananampalataya, kailangan natin ayusin ang ating sambahayan. Una, yung ating sariling pamilya. Paano natin maaano yung ating pamilya? Are we sure na lahat ba ay ligtas na? Meron ng Kristo sa kanilang puso. Kailangan ayusin natin yung ating pamilya, yung ating tahanan, ang ating iglesia, kasi may mga pamilya tayo na family member na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kawawa sila pag sila ay namatay, hindi natin hawak ang ating buhay. Ang Panginoon ay may kanya-kanyang timetable para sa bawat isa sa atin. Paano kung sila ay biglang bawian ng buhay na hindi nakakilala sa Panginoon? Di ba kawawa sila, pupunta sila sa impyerno kasi ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan kung sino man ang manampalataya sa Kanya. Tayo kasi bilang Christian nation, nakilala natin si Jesus bilang tradisyon, hindi walang personal na relasyon. Hindi itinuturo sa ibang religion yung kaligtasan ay dapat personal na relasyon sa Panginoong Hesus, di ba? Kaya sabi dito, yung sabi dito yung foreign nation, it serves as a warning against self-righteousness. It is remarkably easy to focus on the sins of others, but God's gaze searches the hearts of His own people just as closely. Laging sinasaliksik ng Panginoon yung puso natin, no? Yung pagkatao natin, yun na laging sinasaliksik ng Panginoon. Kasi kinakikita niya kung may mga hidden desire ka, may mga nakikita siyang mga hindi ka aya-aya, dapat ayusin natin yung ating sariling buhay din, yung ating pamilya, at yung ating ang church, yung pakita natin na we care doon sa mga tao na nawawala, di ba? Ang application dito, magkaroon daw tayo ng personal reflection. Tanungin natin ng Diyos, i-reveal niya sa atin, ano ba yung mga hidden sin na meron tayo, yung mga pagiging bias natin, or ungodly attitude towards other, di ba? Sabi dito, let His living word pierce the intention of your heart so you may live in faithful obedience. Lagi natin tatandaan ng salita ng Diyos, itanim natin sa ating puso, ipamuhay, kasi hindi naman tayo habang buhay nandito sa mundong ito eh. Meron din pagkakataon na kukunin tayo. Kamukha ko, 62 na ako. Sabi ko, Lord, ayoko na masyadong mahabang buhay. Kasi wala namang mag-aalaga sa akin eh. Kaya ang prayer ko, kung ako'y mamamatay, dapat mauna ako doon sa sister ko para may titingin sa akin. Mag-aayos, di ba? Sabi dito, kailangan natin maging maayos ang lahat ng bagay kasi yung judgment na yan, hindi lamang yun doon sa mga tao na hindi kumilala sa Kanya, kundi tayo din as believer,
meron i-judge din tayo ng Panginoon kung ano ang ating ginawa para sa Kanya. So, habang may panahon pa tayo, bigay natin yung ating buhay sa Kanya, magkaroon tayo ng pagkakataon na lagi mag-aaral ng salita niya, maging maingat sa pamumuhay, sa pakikisama or pakikisalamuha sa ibang tao para makita na meron tayong Kristo sa ating buhay, na meron tayong binagong buhay ni Kristo. So yun lamang po, magandang gabi po sa inyong lahat. Bilis. Maikli lang yan eh. Sige. Sige Kuya Bong, salamat sa mensahe mo na tunay nga na binabalik natin kay Jesus yung foundations ng ating pananampalataya. So mga kapatid, mga ano, nabanggit po ni Kuya Bong kanina, no? The important po yung sabi natin, yung kasi yung Palestine po, 'di ba? Yun po pinakamatagal na kalaban na po ng Juda or ng Israel. So, yung Palestine po talagang makikita po, sabi ni Kuya Bong, they are, sabi nga, na ang pananampalataya ng Palestinians ay based on the military strategy, military powers, ganun, no? But ang ating Panginoon ay iba, no? Sabi doon that the military power, mga ganyan, is only a temporary kingdom, no? Pero ang sabi doon, ang kingdom ng Panginoon ay everlasting, no? So nakikita naman po natin 'yan hanggang kung sino po ang Diyos natin noon. Panahon ng Diyos nila Jeremiah, no? Ay siya rin po ang Diyos ng mga bansa ngayon. What I'm saying is, siya po ang may hawak ng mga bansa ngayon. Na nababalitaan naman po natin na napakagulo na po, no? Lalo na sa Senado bukas, talagang ipanalangin natin sila na sana ang Senado natin ay magkaayos, no? Pero hindi natin alam, no? Uncertain po yung tawag nito, uncertain po yung pangyayari, no? Kaya tinuturuan po tayo ng scriptures na to, ng chapter 47, that we will still, sabi nun, manampalataya tayo that God is still in control. Amen po ba? Amen. God is still in control na kahit magulo po ang ating bansa, no? Tinuturuan po tayo ng chapter na to. At yung chapter na to, tinuturuan tayo na yung ating based on our, sabi nga, assurance or pag-asa is not on the military alliance. Sinabi ni Kuya Bong yun, no? Military alliance or yung mga politika na nagsasama-sama, not that on base that, no? Kung hindi yung nakabase po talaga kay Jesus, no? Yung ating hope, no? Doon nakabase po yun. Alam naman natin, all nations, no? Come and go lang po yan. Come and go. Sisikat sila, malalaos sila, no? Sisikat sila, malalaos sila, no? But the kingdom of Jesus, no? Itong pinag-aaralan natin is everlasting. Amen po ba? No? Amen. Yun po yung assurance na binigay sa atin ng Panginoon na ang pananampalataya natin ay anchored, no? Founded by Jesus, na tinatag niya po talaga, no? Kaya kung may dinadaan na kayong problema, no, lahat naman tayo may dinadaan ng, sabihin natin, may mga dinadaan ng challenges sa family, no? Relationship ba yan? Finance ba yan, no? Ang ating nilang isipin po, alam po ng Panginoon ang mga pangyayaring yan, no? God is, alam na po niya yan, no? Kaya nga yung message last Sunday ni Ami, yung time to learn, no? Napakaganda po no, no? Ang message po doon, talagang ang perfect time ni Lord ay talaga nasa Kanya lang. Kaya magwe-wait tayo doon sa perfect time. Kaya kung may mga challenges tayo sa buhay, no? Kasi gusto natin solve agad, no? Pero during that challenges na binibigay sa atin ng Panginoon, Lord, ano pong tinuturo mo, no? So that may we always humble before the Lord, no? Yung, alam niyo po yun, surrender talaga, no? Lahat ng mga issue natin sa Panginoon, maliit man yan or malaki, maliit, no? We always consider at si Lord po yung
si Lord po yung nagde-decide doon para sa atin, no? Kasi siya naman po talaga dapat yung kanyang kalooban lagi dapat ang masunod, no? Pero yun nga po, tinuturo po ng chapter 47 na yon, sabi nga na ang mga bansa, no, na talagang nakikita natin na alam nila napakalakas nila, no, pero they did not know that they will temporary lang talaga yan, lalo na yung parang martial law na nga ngayon, no, ng BBM, no, pero hindi natin inaano sila, no, ang administrations. Patuloy po natin ipapanalangin ng administration, hindi po tayo magwewelga sa kanila, no, but we will continue pray for our leaders, no, na sana magkaroon sila ng takot sa Panginoon at talagang isuko nila talaga yung kanilang sarili kay Jesus, no? Kasi kung hindi, temporary lang yung buhay natin talaga dito, no? Kaya so sabi ni Kuya Bong kanina, dahil temporary lang tayo, no? Ibigay na natin talaga lahat yung 100% nating buhay sa Panginoon para sa ganun, no, yung pamilya natin, na immediate family natin, makita po nila, no? At kung yun po yung maipapasa natin generation sa kanila, no, yung magandang henerasyon na maipapasa, hindi po yung talagang yung kasalanan na ipapasa natin kundi yung paano natin pinalaki sila sa Panginoon, no? Katulad sabi nga ni Ami kanina, no, may payback turn na, no, nag-ano na si Hana, no, then mga ganyan ba. Pero ang kagandahan nun, tinuturuan po natin yung anak natin, the next generations, no, ay patuloy na magtiwala talaga sa Panginoong Jesus. Yun lang naman po, no? Hindi natin sila maging successful ka. Mabuti po yun, no? Maging successful ka, maging doktor ka, maging ano ka. Pero kung hindi mo naman kilala si Jesus, useless lang po yung mga bagay na yun. Di ba? Amen po ba doon? No? Oh, successful ka nga, hindi mo naman kilala si Jesus. Wala, wala. Sabi ng Ecclesiastes, yung ano ni Ami last Sunday, it is meaningless. Walang kabuluhan, no? Kaya dapat talagang kilalanin natin ang ating Panginoon, no? Sa buhay po ng bawat isa sa atin, mag-reflect po tayo at patuloy tayong mag-grow po talaga sa ating spiritual, sabi nga yung spiritual journey natin, at patuloy tayong lumago sa Panginoon. So yun lang po, Pastor Beng. I hope everyone are being blessed kanina sa ano ni Kuya. Amen. Sige. Sige po, this time po tayo po ay dumako na sa muling pag-awit ng papuri sa ating Panginoon. Pero po bago tayo umawit, kung mayroon po kayong mga prayer requests, pakisend po yan sa ating GC para maisama po ng Pastor Bel sa panalangin. Awitin po natin yung Salamat Panginoon. Puso'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o yamin ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim o yamin ay tiyak mo nga nababatid. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwi mo ako. Ikaw lang ang may alam
ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Isa pang gamitin natin, puso ko'y Diyos. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim o yaman ay tiyak kong nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinig sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinig sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Simula this time po tayo po'y tumako na sa pagbukas na panalangin. Close po tayo ni Pastor. Amen. Sige po, tayo po'y magpasalamat muli sa Panginoon for another Wednesday po. At the new month of June, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa napakagandang biyaya po na binigay niya, na ito po ay nagsama-sama tayo sa Panginoon, nag-fellowship at nag-aral ng salita ng Diyos. At muli, sabi nga, di ba, hindi po nakabase ang ating pananampalataya sa pera, sa success, sa anuman yan, no? Kung hindi, ang kagandahan niyan ay si Jesus lang po talaga ang ating tunay na unshakable kingdom, and siya po ang tunay na ating foundation ng pananampalataya. Sige po, tayo po manalangin. Let's come to the Lord with a word of prayer. Dear loving Father, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Muli nagpupurit at papasalamat kami sa mga kapatiran po muli na naka-attend ngayon. Lord, it's about mercy and your grace, Panginoon, na binibigay niyo sa amin araw-araw. Lord, thank you po sa revelations niyo, Panginoon, naway ang revelations na ito, Panginoon, ng aming totoong buhay ay hindi nakasalalay po sa mundo dito, Panginoon, sa mga kayamanan, sa pera, sa mga alliance ng mga politiko, Panginoon, but our faith are founded in Jesus. Salamat, Panginoon, sa pananampalatayang ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, it is about revelations from you, not from us, Panginoon. Yet, Lord, ang aming Panginoon ay patuloy kami na binibigyan nyo ng karunungan dahil ang banal na Espiritu, Panginoon, ay kasama namin, Panginoon. Lord, salamat for your, sabi nga, yung pagpapala mo, Panginoon, na spiritual blessing na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat din, Panginoon, dahil ikaw lang po ang reason, Panginoon, bakit kami nandito at nagpe-fellowship, Panginoon, so that bigyan ka po ng kapurihan, Panginoon, for your glory and honor, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat dahil sa araw na ito, Panginoon, it's time to pray for one another, Panginoon, so that
when enemy comes, Panginoon, we have always in victory in Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, may mga kapatiran po kami na may kahilingan. Isa na Ate Mabel Mabato, Panginoon. Lord, I pray for her next check-up on July 13, Panginoon. Lord, I pray that you already prepared and you're already there to wait, Ate Mabel, Panginoon. Lord, we pray that the check-up, Panginoon, ito po ay maayos at ito po ay maganda pong result na makuha po ni Ate Mabel, Lord. Papalain mo po ang check-up niya po, Panginoon, on the following month. In Jesus' name. Lord, ganun din po, Panginoon, si Susan sa kanyang bagong trabaho. I pray for her, Panginoon. Naway, sustain mo po siya, Panginoon, sa kanyang bagong work at yung mga adjustment niya po, Panginoon. I pray that you will continue to guide her, Lord, at give niyo po ng wisdom sa kanyang mga pag-area po dito sa NCR. Salamat po, Panginoon, sa provisions na binigay mo sa kanyang favor, Lord, na magkaroon ulit ng trabaho, Panginoon. In Jesus' name. Lord, ganun din po, Panginoon, si Kuya Bong. Lord, I pray na kanyang tenant po, Panginoon, ay makabayad na po, Panginoon, dahil para maka-provide, Lord, sa kanyang araw-araw na gastos, Lord. Lord, I know you are the God of lalaman mo ang aming pangangailangan and you provide, Panginoon, lalo na po sa pangangailangan ni Kuya Bong, Panginoon. May you bless yung tenant ni Kuya Bong, Panginoon, at para makapagbayad na po siya po. Salamat po. Ganun din po, Lord, ang mga kapatid ni Ami, Lord, si Charlie, Lord, I pray na makakuha siya ng dental clinic para mabunutan na po ng kanyang ipin, Panginoon. And I know, Lord, you will provide the doctors and the clinic, Panginoon, na kailangan ni Charlie, Panginoon, para sa kanyang concern sa kanyang ipin. In the name of Jesus. Ganun din po, Panginoon, si Endong for the protection, Lord, and wisdom, Lord, na ibibigay mo sa kanya. Ikaw, Lord, ang patuloy na magpala sa kanyang buhay. And then si Alex, Lord, the provisions na pangangailangan din ni Alex, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord, sa kanyang family. At ikaw, Lord, ang patuloy na mag-bless sa bawat isa sa amin. Lord, ganun din po sa bawat isa sa amin na nandito, naka-attend, Lord. I know, Lord, may mga request din po kami. We lay down on your feet, Panginoon. At ikaw lang po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng answer, Panginoon, on your perfect time, Panginoon. Lord, nililift up po namin lahat ng mga aming concerns sa inyong paanan, Panginoon. I know, Lord, one day, and we will keep on trusting you, Lord, that one day you will answer our prayers in your perfect time. Salamat po, Lord, sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakating ngayon, Panginoon. Sa naway, ang bawat family ng Acts 2:42, Panginoon, abutin mo, Lord, ang kanilang lahat ng mga pangangailangan. At Lord, alam ko po, walang maliit sa iyo, Panginoon. Kung dito'y kalooban mo, we will continue bless us abundantly, Panginoon. Salamat po sa gabing ito as we dismiss us, Lord, sa gabing ito, as we give back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Magandang gabi po. Amen. See you on. Good night po sa lahat. God bless you all. Kayo. Thank you, God bless. Good night po. Yes po. See you Sunday.